Ma-corner pa ko ma. Huwag niyong gilidan! Ban na to. Humaharurot habang nagka-counterflow ang van na yan sa Cannon Road 1:30 ng hapon noong linggo, February 1. Ang van pinara ng mga kinatawan ng LTO dahil inireklamo ito ng ilang motorista na nakikipagkarera at nanggigit-git. Hinabol siya ng mga kinatawan ng LTO na nagsasagawa noon ng roadside at anti-colorum checkpoint. Pero imbes na tumigil, humarurot ito at nauwi sa habulan. Ako maigigitan! Niradyuhan ng isang team, ganun pa rin. He sped away, hindi dinisregard niya lahat doon. At ayun na, ang bilis-bilis na. So hinabol nila. Kasi nga, kailangan madisiplinahan ito eh. And from Camp 8 hanggang sa lampas na ng Lions Head bus nila nahuli, naabutan. Ang van tumigil lang nang makorner ng mga otoridad. Sa pagsisiyasat ng LTO, paso na ang lisensya ng 31 anyos na lalaking driver at wala ring papeles ang minamaneho nitong van. Pero hindi raw ito ang unang beses na lumabag ang driver sa batas trapiko. One thing more, he's driving without license technically kasi confiscated yung lisensya niya. Only to find out na ang dami na niyang mga violation noong December 23, 2024 if I remember it right. Meron din siyang colorum violation na naman sa Region 2. Kaya confiscated yung driver's license niya. Kaya pala TOP lang ang pinakita. So nung further verification sa portal ng LTO, lumabas na yung dami niyang violation. Meron siyang anti-distracted driving. Nag-cellphone habang nagda-drive. Isa yun. Meron siyang violation din na obstruction of traffic, yung passageway. Siguro sa parking yun. Pinarking niya yung driveway. Tapos meron din siyang motorcycle violation. Nag-drive siya ng motorsiklo, walang helmet. Tapos nag-drive na naman siya ng motorsiklo, walang dress code na naman. Siguro naka-sleeper o ano. Tarayo! Inaresto siya ng mga kawani ng Baguio City Police Office at sinampahan ng kasong paglabag sa Article 151 o Resistance and Disobedience to a Person in Authority or the Agents of Such Person. Pero kahapon February 2, pansamantala siyang nakalaya matapos magbayad ng 2,000 pisong piyansa. Maliban dito, balak pa ng LTO na magsampa pa ng karagdagang reklamo laban sa suspect. Babawian namin siya dito sa administrative penalty ng LTO sa ginawa niya. Noong una, yung revocation ng license niya, talagang sabi ni ASEC Marcos La kanina, wala na, hindi na makakuha ng lisensya yan. Second, yung ban, we will cancel yung registration para ma-leksyonan din itong mga private owners na they have to exercise due diligence in pagre-rent ng mga masasakyan nila. Unang-una, hindi nga dapat iparent yan eh. Dahil walang passenger insurance. Sa ginawa niya, paano kung nadisgrasya? 8 yung pasahero niya. May minor pa. Kung nadisgrasya yun, di libre. Thanks, thank you, ganun lang. Inimpound muna sa tanggapan ng Department of Transportation ang van na hawak ng suspect. Vanessa Bugtong, RNG News.